Maya, anak, pasensya na ha. Medyo magulo lang talaga. Basta, padadalhan ka na lang namin ng mga litrato. Iyan ang huling sinabi sa akin ng mama ko sa telepono. Walang I love you, walang ingat ka. Basta, mga litrato na lang daw. Ang sampal ng katotohanan na iyon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw, ang sakit. Ang boses niya sa kabilang linya, masaya. Na parang nagbabalita lang ng kung anong tsismis. Narinig ko pa sa background ang tawanan ng ate kong si Isabel. Ang perpektong anak, ang bride-to-be. Siya, naabala sa pagpili ng bulaklak para sa kanyang beach wedding sa Elido, Palawan. Habang ako, ang kapatid niya, ay binubura na lang basta-basta sa listahan para silang mga kontrabida sa pelikula. Yung mga feeling panalo. Yung mga nakangiti habang sinasaksak ka, patalikod. Walang bahid ng pagsisisi. Walang hiya. Para sa kanila, isa lang akong maliit na aberya sa kanilang perpektong plano. Isang tiket na nakalimutang i-book. Isang kwartong hindi na isama sa reservation. Ganoon lang. Simple. Habang nakaupo ako sa apartment ko sa Makati, unti-unting lumalamig ang kapeng hawak ko. Pero ang dibdib ko, nag-aapoy. Pero alam nyo kung anong ginawa ko? Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa sa telepono pagkababa ko ng tawag. Imbes na magalit, ngumiti lang ako. Isang maliit, misteryosong ngiti. Kinuha ko ang laptop ko at nagsimula akong mag-research. Hindi ng flight papuntang Palawan, kundi ng flight papalayo sa kanila. Papalayo sa lahat ng sakit. Ako si Maya. 27 anyos. At sa loob ng 27 anyos, ako yung laging maaasahan pero laging nakakalimutan. Ako yung quiet child, yung easy child, yung hindi nang iistorbo, yung hindi nagrereklamo. Kapag may problema sa bahay, ako ang tahimik na aayos. Kapag kailangan ng pabor, ako ang unang tatawagan. 6 na taon akong nagtrabaho bilang isang supply chain analyst. Sa isang kumpanya ng gamot, isang trabahong stable, isang buhay na simple. Hindi ako humingi ng kahit ano mula sa kanila. Ang tanging hiling ko lang ay ang maramdaman na parte ako ng pamilya. Na nakikita nila ako, pero sa isang iglap, pinamukha nila sa akin ang katotohanan. Invisible ako. Para lang akong hangin. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali nila. Dahil may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking sikreto. Ang resibo na matagal ko nang hawak. Ang hindi nila alam. Noong namatay ang lola ko, ang nag-iisang tao sa pamilya, na laging nakakaalala sa birthday ko, nag-iwan siya sa akin ng isang bagay. Isang trust fund na ibinigay sa akin noong ako ay 25. Isang lihim na pamana. Isang resibo na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, hindi nila alam. Na habang sila ay abala sa kanilang perpektong mundo, ako naman ay tahimik na nagpapalago ng aking sariling mundo. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Hindi. Ito ang kwento kung paano ang paglimot nila sa akin ang naging dahilan para hanapin ko ang tunay kong halaga. At sa paghahanap na iyon, sisiguraduhin kong sa susunod na magkita kami, hinding-hindi na nila ako muling malilimutan. Kailanman, tara, simulan na natin ang kwento. Kaya, kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo nang mapag-iwanan at i-like at i-share mo ang video na to, at syempre mag-comment ka sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan niyo ako. Pakinggan natin ang kwento mo. Ang katahimikan sa loob ng aking apartment ay halos nakakabingi. Isang matinding kaibahan sa ingay na nagaganap sa isipan at puso ko. Hindi galit ang nararamdaman ko. Hindi na. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang klase ng kalinawan. Isang malamig at matalas na pag-unawa na ang lugar ko ay wala na rito. Ang pamilyang minahal ko. Ang pamilyang pinaglingkuran ko. Ang pamilyang pinag-alayan ko ng aking mga pangarap. Sila rin ang pamilyang tumalikod sa akin sa paraang hindi ko kailanman inakala. Kaya sa halip na sumigaw o magwala, kumilos ako ng may tahimik na determinasyon. Ang bawat galaw ko ay may layunin, bawat desisyon
ay isang hakbang palayo sa buhay na pilit nilang ginuhit para sa akin. Una kong tinawagan ang aking boss. Ang boses ko ay kalmado, halos walang emosyon, nang sabihin kong kailangan kong mag-file ng isang taong leave of absence. Personal na dahilan, sabi ko. Walang maraming tanong. Marahil ay naramdaman niya ang bigat sa aking boses. Pagkatapos noon, nagsimula na ang pagbebenta. Ang mga gamit na pinag-ipunan ko mula sa bawat sahod, ang sofa, kung saan ako umuuupo, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, ang maliit na lamesa kung saan ako kumakain mag-isa, ang mga librong naging kanlungan ko sa mga gabing malungkot, lahat ay inilista ko online. Bawat isang bagay na nabebenta ay parang isang kadenang napuputol, isang tali na kumakalas mula sa nakaraan. Habang nag-iimpake ako ng iilang damit sa isang maleta, ang mga alaala ay pilit na bumabalik, ngunit hindi ko na sila hinayaang saktan ako. Tiningnan ko sila bilang mga larawan sa isang lumang album, bahagi ng isang buhay na tapos na. Ang huling ginawa ko bago umalis ay buksan ang aming family group chat. Ang daming mensahe, puro tungkol sa kasal ni Isabel. Mga larawan ng gown, mga plano para sa reception, mga biruan, para akong nanonood ng isang pelikula kung saan extra lang ako. Nag-type ako ng isang maikling mensahe, simple ngunit puno ng kahulugan. Paalam muna, mag-iingat kayo. Pagka-send, ini-off ko ang aking telepono. Tapos na, dumating ang araw ng kasal. Ang araw na dapat ay nasa Palawan ako, nakaayos, nakangiti, at umaalalay sa aking kapatid. Ngunit sa halip na sa domestic terminal, dumiretso ako sa international departures. Habang ang ibang pamilya ay masayang nagpapapicture papuntang Palawan, ako'y mag-isang pumila patungong Tokyo. Dala ko ang aking pasaporte, isang maleta, at ang lahat ng naipon kong pera isang halaga na dapat sanay para sa pamilya, ngunit ngayon ay para na sa akin. Ito na ang aking puhunan para sa isang bagong buhay. Sa pag-upo ko sa eroplano, sa tabi ng bintana, naramdaman ko ang pag-angat nito mula sa lupa. At kasabay ng pag-angat na iyon, naramdaman ko ang paglaya. Hindi ito pagtakas, ito ay paghahanap sa sarili kong nawala dahil sa pagnanais kong maging sapat para sa kanila. Ngayon, hahanapin ko si Maya para sa sarili ko. Ang Tokyo ay isang paggising. Ang mga ilaw, ang mga tao, ang wika na hindi ko maintindihan. Lahat ay nagsilbing paalala na wala na ako sa mundong kinagisnan ko. Sa unang pagkakataon, ako ang may hawak ng sarili kong manibela. Walang mga utos, walang mga inaasahan, walang bigat ng responsibilidad para sa iba. Ang tanging responsibilidad ko na lang ay ang sarili ko at sa gitna ng pag-iisa, doon ko natagpuan ang isang lihim na kayamanan, isang pamanang magbabago sa takbo ng lahat. Naalala ko ang isang lumang kahon na ibinigay sa akin ni Lola bago siya pumanaw. Para sa iyo to, apo. Sabi niya noon, ang mga matay nangungusap. Gamitin mo pag kailangan mo nang magsimulang muli. Hindi ko iyon pinansin noon, itinago sa ilalim ng aking kama. Ngunit sa aking pag-iimpake, isinama ko ito. Sa isang maliit na apartment sa Tokyo, binuksan ko ang kahon. Sa loob ay may isang passbook at isang sulat. Ang sulat ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Tila alam ni Lola na darating ang araw na ito. At sa passbook, nakita ko ang halagang hindi ko sukat akalain. 3 milyong piso. Ang perang ito ay hindi basta-basta. Ito ay simbolo ng pananampalataya sa akin ng isang taong tunay na nakakita sa aking halaga. Hindi ko ito sasayangin sa mga material na bagay. Gagamitin ko ito para buuin ang sarili ko. Mula Tokyo, nilakbay ko ang iba't ibang bansa sa Asya. Bawat lugar ay may bagong aral. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para matuto. Ginamit ko ang isang bahagi ng mana ni Lola para mag-enroll sa mga online courses. Pinag-aralan ko ang digital marketing, supply chain management, international business. Ang mga gabi ko ay puno ng pagbabasa, panunood ng mga webinar, at paggawa ng mga proyekto. Kung dati, ang utak ko ay puno ng mga problema ng pamilya ko. Ngayon ay puno na ito ng kaalaman, ng mga estratehiya, ng mga bagong posibilidad. Malayo sa kanilang anino, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago
Nagsimula akong magtiwala sa sarili kong desisyon. Natuto akong kumain sa labas, ng mag-isa at masiyahan sa sarili kong kumpanya. Natuto akong makipag-usap sa mga dayuhan, matuto ng kanilang kultura, at ibahagi ang sarili kong kwento ng walang takot o hiya. Hindi na ako si Maya na laging naghihintay ng permiso. Hindi na ako si Maya na kailangang patunayan ang sarili sa iba. Ako na si Maya na may sariling lakas, may sariling kaalaman, at may sariling pagkatao. Ang bawat sertipiko na nakukuha ko mula sa aking mga kurso ay hindi lang papel. Ito ay patunay. Patunay na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Patunay na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa pag-aproba ng iba. Ito ang simula, ang tunay na simula ng aking buhay. Ang paglalakbay ko ay dinala ako sa Vietnam, isang lugar na may kakaibang sigla at enerhiya. Sa isang co-working space sa Ho Chi Minh City, sa gitna ng mga laptop at tasa ng kape, doon ko nakilala si Carla. Isa siyang kapwa Pilipinang manlalakbay. Pero mas matagal na siya sa ganitong buhay. Malakas ang kanyang tawa, matalas ang kanyang isip, at bukas ang kanyang puso. Agad kaming naging magkaibigan. Si Carla ay hindi lang naging kaibigan. Naging guro ko rin siya. Mayroon siyang maliit na negosyo na nag-uugnay ng mga lokal na supplier sa Vietnam sa mga maliliit na negosyo sa Europa. Nakita niya ang aking determinasyon at ang mga kaalamang natutunan ko online. Maya, sabi niya isang araw, puro kaaral. Oras na para gamitin yan. Tulungan mo ako sa isang proyekto. Binigyan niya ako ng isang maliit na kliyente mula sa Spain na naghahanap ng supplier ng mga dekalidad na produktong gawa sa kawayan. Noong una, kinabahan ako. Ito na yon, ang unang pagkakataon na susubukan ko ang aking mga kakayahan sa totoong mundo. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko sa supply chain management at international trade. Nag-research ako, nakipag-usap sa mga supplier, at nakipagnegosasyon sa mga presyo. Ginamit ko rin ang aking kaalaman sa digital marketing para gumawa ng isang propesyonal na presentasyon para sa kliyente. Pagkatapos ng 2 linggong pagtatrabaho, nakuha namin ang deal. At isang araw, habang nagche-check ako ng aking email, nakita ko ang isang notification. Isang fund transfer. 15,000 piso ang aking unang komisyon. Tinitigan ko ang numero sa screen. 15,000 piso. Hindi ito kasing laki ng mga halagang ibinibigay ko noon sa aking pamilya, ngunit ang pakiramdam, iba. Ibang-iba. Ito ay pera na ako mismo ang kumita gamit ang sarili kong talino at pagsisikap. Walang humingi, walang nanumbat. Akin lang. Napaiyak ako sa harap ng aking laptop, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na galak at pagkilala sa sarili. Kasabay ng aking unang tagumpay, napansin ko ang pagbabago sa mga mensaheng natatanggap ko. Binuksan ko ang aking telepono matapos ang ilang buwan. Ang dating galit at panunumbat mula sa aking pamilya ay napalitan ng mga mensahe ng pag-aalala. Maya, nasaan ka na? Anak, mag-reply ka naman. Miss ka na namin. Hindi ako sumagot. Hindi pa ako handa. Isang gabi, isang video message ang pumasok mula sa isang numerong hindi ko kilala. Galing pala sa bagong numero ni Papa. Pinanood ko ito nang may kaba. Nakita ko ang mukha niya. Mas matanda, mas pagod. Nasa likod niya ang sala ng bahay na itinayo ko. Nagsalita siya at ang boses niya ay basag. Humingi siya ng tawad. Inamin niyang nagkamali sila. Sinabi niyang hinahanap na nila ako, na nagsisisi sila. Pinatay ko ang video. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit mayroon ng bago. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Dahil sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol kung papakinggan ko ba sila o hindi. At sa ngayon, pinili kong pakinggan muna ang sarili kong tagumpay. Mula Vietnam, dinala ako ng aking mga paa at ng lumalago kong kumpiyansa sa Europa. Pinili kong manatili sa Barcelona. Ang ganda ng arkitektura, ang masarap na pagkain, at ang masiglang kultura ay nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Dito, formal ko nang itinatag ang aking maliit na consulting business. Gumawa ako ng sarili kong website, pinaganda ang aking LinkedIn profile, at nagsimulang maghanap ng mga kliyente. Maliit lang sa simula, mga startup na kailangan ng tulong sa paghahanap ng mga supplier sa Asia, mga maliliit na negosyo
na gustong palawakin ang kanilang merkado. Bawat proyekto ay isang hamon. Bawat tagumpay ay nagpapatibay sa aking paniniwala na tama ang landas na tinahak ko. Isang ordinaryong hapon, habang nagkakape sa isang maliit na cafe, tumunog ang aking laptop. Isang mensahe sa LinkedIn. Karaniwan, mga recruiter o mga nag-aalok ng serbisyo ang nagmemensahe sa akin. Ngunit, iba ito. Ang pangalan ay pamilyar. David Chen, isang senior buyer mula sa Apex Pharmaceutical. Isa ito sa mga pinakamalalaking kumpanya ng gamot sa mundo. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nabasa ko ang mensahe. Miss Reyes, I came across your profile, and I'm very impressed with the projects you've handled, particularly your work in sourcing from Southeast Asia. We are facing some significant supply chain challenges, and I believe your expertise could be valuable. Would you be open for a quick video call? Halos hindi ako makapaniwala. Apex Pharmaceutical, isang higanteng kumpanya. Paano niya ako nahanap? Nag-reply ako kaagad. Sinubukang itago ang aking pananabik sa isang profesional na tugon. Kinabukasan, naka-schedule na ang aming video call. Pinaghandaan ko ito ng husto. Nag-research ako tungkol sa Apex, sa kanilang mga produkto, at sa mga posibleng problema na kanilang kinakaharap. Nang magsimula ang tawag, nakita ko ang isang lalaking nasa mga 50s, mukhang seryoso, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Si David. Nagpakilala ako, at sinimulan kong ibahagi ang aking karanasan. Sa halip na kabahan, naging kalmado ako. Ang bawat tanong niya ay sinagot ko ng may kumpiyansa, gamit ang mga totoong halimbawa mula sa aking mga nakaraang proyekto. Nakita niya ang aking passion, ang aking kaalaman. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, huminga siya ng malalim. Maya, sabi niya, I'll be direct. We need someone like you. We are offering you a 6-month consulting contract. You'll be working directly with my team to streamline our sourcing from Asia. The pay is significant. At sinabi niya, ang halaga, mahigit 3 milyong piso para sa 6 na buwang kontrata. Ang parehong halaga ng pamanang iniwan sa akin ni Lola, ang perang nagsimula ng lahat. Para akong nananaginip. Natahimik ako sandali. Pinoproseso ang lahat. Ito na ang bunga ng lahat ng aking paghihirap, ng mga gabing walang tulog, ng mga panahong tiniis ko ang lungkot at pag-iisa. I accept, sabi ko. At ang boses ko ay hindi nanginig. Sa pagtatapos ng tawag na iyon, alam ko na tapos na ang panahon ng pagtatago. Oras na para lumabas at harapin ang mundo. Hindi na bilang si Maya na iniwan, kundi bilang si Maya Reyes, isang international supply chain consultant. Ang unang hakbang palabas sa anino ay isang digital na pagpapakilala. In-update ko ang aking LinkedIn profile. Ang dating supply chain specialist ay pinalitan ko na ng bago at mas matunog na titulo, International Supply Chain Consultant for Apex Pharmaceutical. Nag-post ako ng isang simpleng status, isang larawan ko na may background ng magandang arkitektura ng Barcelona na may caption tungkol sa pagsisimula ng isang bagong kabanata sa aking karera. Hindi ko inasahan ang mangyayari. Sa loob lamang ng ilang oras, daan-daang notifications ang pumasok. Parang isang dam na biglang bumigay. Mga dating katrabaho, mga kakilala, mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakakausap. Ang mga mensahe ay pinaghalong pagbati, pagkamangha, at hindi maitatagong pagtataka. At pagkatapos noon, nagsimula na ang mga tawag. Ang telepono ko, na matagal nang tahimik, ay hindi na tumigil sa pagring. Huminga ako ng malalim bago sagutin ang tawag ni Mama. Ang boses niya sa kabilang linya ay pinaghalong gulat at pagmamalaki. Anak, Maya, totoo ba ang nabasa ko? Sa Apex ka na nagtatrabaho? Dati, ang ganitong tawag ay magpapakaba sa akin. Magpaparamdam na kailangan kong magpaliwanag at humingi ng permiso. Ngayon, iba na. Opo, Ma, sagot ko. At napansin ko ang sarili kong boses. Kalmado, matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Isa po itong consulting contract, 6 na buwan. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong, mula sa kung magkano ang sahod ko hanggang sa kung kailan ako uuwi. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang nagtakda ng mga patakaran. Magalang pero may diin. Ma,
Pag-usapan po natin yan sa ibang araw. Kailangan ko pong mag-focus sa trabaho. Sa bawat tawag, mula kay Papa hanggang kay Isabel, pareho ang aking tono. Hindi na ako ang dating Maya na kayang-kaya nilang paikutin sa kanilang mga daliri. Ang bagong Maya ay may mga hangganan, at ang mga hangganan na iyon ay nagsimula sa pagrespeto sa sarili kong oras at espasyo. Ang kumpiyansang ito ay hindi galing sa hangin. Galing ito sa aking mga nagawa. Sa Apex, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ang ibinigay nilang problema sa akin ay isang malaking logistical na bangungot sa Southeast Asia. Ang kanilang dating supplier ay palaging huli. May mga issue sa kalidad at pabago-bago ng presyo. Ginamit ko ang lahat ng aking natutunan. Gabi-gabi. Sinusuyod ko ang data, gumagawa ng mga projection, at nakikipag-ugnayan sa mga bagong potensyal na supplier na nahanap ko sa aking mga paglalakbay. Pagkatapos ng isang buwan, nagpresenta ako sa aking boss, si David, at sa kanyang team. Ipinakita ko ang isang bagong strategiya, isang network ng 3 mas maliliit, ngunit mas maaasahang mga supplier mula sa Vietnam, Thailand, at Malaysia. Hindi lang nito titiyakin ang kalidad at on-time na delivery. Pero dahil sa tamang negosasyon at pag-aayos ng ruta, makakatipid ang kumpanya. At hindi lang basta-basta tipid. Nang matapos ang unang quarter ng pagpapatupad ng aking plano, ang resulta ay malinaw na malinaw. Ang mga kontratang na-secure ko ay nagligtas sa Apex ng halos 100 milyong piso taon-taon. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat sa loob ng kumpanya. Hindi na ako basta-basta bagong consultant. Ako na si Maya Reyes, ang babaeng dumating at inayos ang isang problemang matagal nang sumasakit sa ulo ng lahat. Ang paggalang na natanggap ko mula sa aking mga bagong katrabaho ay isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa dati kong kumpanya. Dito, ang aking mga ideya ay pinakikinggan. Ang aking mga resulta ay kinikilala. Dito, sa wakas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang halaga. Habang abala ako sa pagbuo ng aking pangalan sa Apex, isang araw ay may natanggap akong mensahe mula sa isang dating katrabaho. Isa siya sa iilang naging mabuti sa akin. Kinakamusta niya ako at binabati sa aking tagumpay. At sa huli ng aming pag-uusap, may nabanggit siya na nakakuha ng atensyon ko. Alam mo Maya, sabi niya, si Paulo, parang ikaw na mag-isip ngayon. Ang mga strategiya na ipinipresenta niya, ang mga terminong ginagamit niya, parang pamilyar, parang ikaw. Pagkabasa ko noon, hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang malamig na kuryosidad. Pumasok ako sa website ng dati kong kumpanya. Nakita ko ang isang case study na inilathala nila kamakailan. Isang proyekto na pinamunuan daw ni Paulo. At doon, nakita ko ang mga salita, ang mga konsepto, ang mismong balangkas ng isang panukala na ginawa ko noon na hindi man lang pinansin ng aming management. Kinopya niya ito, hindi lang basta inspirasyon, kundi tahasang pagnanakaw ng intellectual property. Napangiti ako ng mapait. Ang lalaking umagaw sa promosyon na dapat ay para sa akin ay isa palang impostor. Ang galing niya ay galing sa pagnanakaw. Sa halip na magalit, tinago ko ang impormasyong iyon. Gagamitin ko ito, pero hindi pa ngayon, sa tamang panahon. Makalipas ang ilang linggo, isang hindi inaasahang imbitasyon ang dumating. Isang video call kasama ang senior management ng Apex. Kasama na ang Vice President for Operations. Kinabahan ako, pero pumasok ako sa tawag ng may paghahanda. Doon, inilatag nila ang isang alok na halos makapagpatigil sa aking paghinga. Plano ng Apex na magtayo ng kanilang bagong regional office sa Southeast Asia at ang napili nilang lokasyon ay ang Manila. At gusto nilang ako ang mamuno rito. Maya, sabi ng Vice-Presidente, napatunayan mo na ang iyong kakayahan. Ikaw ang perpektong tao para pamunuan ang expansion na ito. Ang pagbabalik, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang bumalik sa Pilipinas, hindi bilang isang talunan na tumakas, kundi bilang isang leader ng isang pandaigdigang kumpanya. Ito ang pagkakataon para harapin ang lahat
Sa sarili kong mga termino, tinanggap ko ang alok. Ngunit bago ako tuluyang bumalik para sa trabaho, umuwi muna ako ng tahimik. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Nakipagkita ako sa aking pamilya sa isang restaurant, isang neutral na lugar. Ang aking ama, si Mama, si Isabel. Tiningnan ko sila. May pagbabago sa kanila. Ang dating ere ng pagiging laging tama ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na parang pagsisisi. Sa gitna ng aming hapunan, huminto ang aking ama. Tumingin siya sa aking mga mata. At sa harap ng aking ina at kapatid, nagsalita siya. Anak, simula niya. At ang boses niya ay nanginginig. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Naging bulag kami sa halaga mo dahil nasanay kaming nandyan ka lang palagi. Patawad, anak. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal kong hinintay, sa wakas ay dumating. Walang halong pagdadahilan, walang paninisi, isang dalisay at buong pusong pagtingin ng tao. Tumango ako at naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Ang huling kadena mula sa nakaraan ay sa wakas naputol na. Ang pagbabalik ko sa Manila bilang bagong talagang pinuno ng Apex Philippines ay parang isang eksena sa pelikula. Ang dati kong mundo ay nandito pa rin. Ngunit ako ay iba ng tao ang nakatingin dito. Ang isa sa mga unang kailangan kong gawin ay makipag-ugnayan sa mga potensyal na lokal na partner. At kasama na roon ang dati kong kumpanya. Nagset ako ng isang pulong at sinadya ko na hilinging si Paulo ang ipadala nila bilang kinatawan. Dumating siya sa bagong opisina ng Apex, isang makintab na espasyo sa puso ng Bonifacio Global City. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang ako ang sasalubong sa kanya. Ako, si Maya, ang taong minamaliit niya noon, ay nakaupo na ngayon sa kabilang panig ng malaking mesa, sa silya ng kapangyarihan. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon, puno ng kumpiyansa na peke. Inilatag niya ang kanilang mga bagong strategiya. Ang bawat slide ay isang pamilyar na multo ng aking mga lumang ideya. Hinayaan ko siyang matapos. Nang huminto siya, ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting kalmado, ngunit may bigat. Paolo, sabi ko, ang boses ko ay pantay at walang emosyon. Maganda ang presentasyon mo. Sa katunayan, napakaganda. Naalala ko tuloy, ang isang halos kaparehong proposal na ginawa ko 2 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang, mas maganda ang pagkakapackage mo ngayon. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatakot. Hindi siya makapagsalita. Itinuloy ko, alam mo, sa industriyang ito, ang reputasyon ay lahat at ang integridad hindi mabibili ng pera. Naisip ko lang na ipaalala sa'yo. Hindi ko na kailangang magbanta. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay sapat na. Alam na niya. Alam kong alam niya. Tumayo ako. Salamat sa iyong oras, Paolo. Makakaasa kang makakatanggap ng tugon mula sa aming opisina. Iyon na ang hudyat na tapos na ang pulong. Ang paglabas niya sa aking opisina ay parang paglalakad ng isang taong hinatulan. Ang tagumpay na naramdaman ko ay hindi maingay. Ito ay tahimik, malalim, at lubos na kasiya siya. Hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa headquarters. Ang board of directors ay labis na humanga sa kung paano ko sinimulan ang operasyon sa Manila at sa kung paano ko hinarap ang mga lokal na kompetisyon. Dahil sa aking pambihirang tagumpay sa Europa at ngayon sa Asia, at sa aking malinaw na galing sa pagharap sa mga hamon, mayroon silang bagong alok. Maya, sabi ng CEO mismo, we are promoting you. Effective immediately, you are the new Vice President of International Operations for Apex Pharmaceutical. Natigilan ako. Vice Presidente. Ako, si Maya na dating hindi man lang ma-promote bilang manager. Napuno ng hangin ang aking mga baga. Ito ay isang tagumpay na higit pa sa aking pinangarap. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na. Ito ay tungkol sa pagkilala. Pagkilala sa aking galing. Sa aking pagsisikap. Sa aking halaga. Isang tagumpay na tunay na akin.
Ang posisyon bilang vice-presidente ay nagbigay sa akin ng mas malawak na kapangyarihan at mas malaking responsibilidad. Hindi na lang Asya ang hawak ko, kundi ang buong pandaigdigang operasyon ng Apex. Bawat araw ay isang hamon, isang bagong problemang kailangang solusyonan, isang bagong oportunidad na kailangang kunin. At sa bawat hamon, lalo akong tumitibay. Ang aking mga stratehiya na dating kinopya lang, ay ngayon, nagiging pamantayan na sa industriya. Nag-implementa ako ng mga sistema na nagpabilis sa aming supply chain, nagpababa ng aming mga gastos, at nagpataas ng aming kahusayan. Ang Apex ay lumago ng husto sa ilalim ng aking pamumuno. Naging mas agresibo kami. Mas mabilis, mas matalino. At habang ang bituin ng Apex ay lalong nagniningning, ang bituin naman ng dati kong kumpanya ay unti-unting namamatay. Ang kanilang mga stratehiya na nakadepende sa kinopyang galing ni Paulo ay hindi na umuubra. Ang merkado ay nagbabago at sila ay naiwan. Nagsimula silang mawalan ng mga malalaking kliyente. Ang ilan sa mga kliyenteng iyon ay lumipat sa amin. Sa Apex, narinig ko na lang ang mga balita mula sa mga dating katrabaho. Nagkaroon daw ng malaking tanggalan. At isa sa mga unang nawalan ng trabaho ay si Paulo. Ang kanyang pundasyon, na gawa sa kasinungalingan, ay tuluyan ng gumuho. Wala akong naramdamang tuwa. Ang naramdaman ko ay isang uri ng pagtatapos. Isang natural na konsekwensya ng mga pagpiling ginawa niya. Ang mundo ng negosyo, sa huli, ay may sariling paraan ng pagtutuwid sa sarili nito. Isang taon matapos akong maging vice-presidente, ipinatawag ako sa taunang pagpupulong ng Board of Directors sa New York. Hindi bilang isang empleyado na mag-uulat, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng pamunuan. Inihanda ko ang aking presentasyon. Nang ilang linggo, ito ay tungkol sa aking pananaw para sa susunod na 5 taon, isang plano para sa mas malawak na global expansion, pagpasok sa mga bagong merkado at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence para sa aming logistics. Tumayo ako sa harap ng board, isang grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Walang kaba. Ang naroon lang ay purong focus at kumpiyansa. Nagsalita ako ng may awtoridad at linaw. Inilatag ko ang aking mga plano. Sinagot ang kanilang matatalas na tanong at ipinakita sa kanila ang isang hinaharap na hindi nila naisip na posible. Pagkatapos ng aking presentasyon, nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsimula ang palakpakan. Nang gabing iyon, sa isang formal na hapunan, nilapitan ako ng chairman of the board, Miss Reyes. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. That was not just a presentation. That was a vision. The board has had a discussion. We would like to formally offer you a seat on the board of directors. Isang pwesto sa board, ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa isang korporasyon. Ang ibig sabihin nito ay hindi na lang ako tagapagpatupad ng desisyon. Ako na ang isa sa mga gagawa ng desisyon. Ang babaeng dating walang boses ay inaalok na ngayon ng isang trono sa pinakamataas na konseho ng industriya. Ito na ang sukdulan. Ang pag-akyat ay kumpleto na. Ngayon, habang nakatayo ako sa bintana ng aking opisina, tanaw ang abalang syudad ng Manila sa ibaba. Madalas kong naiisip ang lahat. Nasa akin na ang lahat ng sinasabi nilang sukatan ng tagumpay, isang mataas na posisyon. Isang suweldong hindi ko sukat akalain. At ang paggalang ng isang buong industriya. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nakikita sa aking business card o sa aking bank account. Ito ay nasa loob. Nasa katahimikan ng aking puso. Ang aking pamilya, naayos na kami. Ang relasyon namin ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. At iyon ay isang magandang bagay. Nawala na ang obligasyon at ang bigat. Napalitan ito ng isang bagong uri ng paggalang. Natuto na silang makita ako bilang si Maya, hindi bilang kanilang investment o retirement plan. Si Isabel at ako, natuto kaming maging magkapatid muli. Humingi siya ng tawad, isang taos-pusong pag-amin sa kanyang naging pagkukulang, at tinanggap ko iyon. Nagkikita kami para sa kape, nagkukuwentuhan tungkol sa buhay, hindi na tungkol sa pera
o mga responsibilidad. Natuto na akong magtakda ng mga hangganan at natuto na silang igalang ang mga iyon. Hindi na ako ang nakalimutan. Sa katunayan, ako na ngayon ang sentro, ang sandigan, ngunit sa paraang malusog at may pagpipilian. Ako ang tumutulong dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Ako ang nagbibigay dahil ito ang aking desisyon, hindi dahil ito ang kanilang inaasahan. Mula sa pagiging isang anino sa sarili kong pamilya, naging isang babae akong hindi na kailanman muling malilimutan. Isang babaeng may ganap na kontrol sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang kuwento, sa sarili niyang tadhana. Sa huli, natuklasan ko ang isang malaking katotohanan. Maraming nagsasabi na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makitang bumagsak ang mga taong nagkasala sa iyo. Ngunit natutunan ko na hindi iyon totoo. Ang tunay na paghihiganti, ang pinakamalaki at pinakamatamis sa lahat, ay hindi ang kanilang pagbagsak, kundi ang sarili mong pambihirang pag-angat. Ang pag-angat sa isang level na hindi na nila kayang abutin, sa isang lugar kung saan ang kanilang mga opinyon at mga pagkukulang ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang pagiging napakasaya at napakatagumpay na ang nakaraan ay nagiging isang malayong tuldok na lamang sa iyong paningin. Iyon ang tunay na tagumpay.